Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiring. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayoy higit mo itong kinakusang aming ikagalak. Tungayan mo kaming iyong mga hinirang, upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib ng pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tutuntunin.
Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinapangalat ko ang mga anak ni Israel. Ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak, pari mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyong lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila
kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paparito kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at mga Pariseo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y madakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapagpalang umaga po ng Sabado, mga kapanalig. Magpasalamat po tayo sa Diyos sapagkat tinipon po tayong muli dito sa Healing Mass sa Veritas at nasa huling linggo na po tayo at huling araw actually sa Kwaresma. Although magtatapos naman po yan sa Holy Thursday, pero papasok na ho kasi tayo sa mga banal na araw. So umpisahan ho yan bukas, linggo ng Palaspas, at kaya maintindihan nyo po ang Ebanghelyo ngayong araw. Ito yung Ebanghelyo na kung saan ay naghahanap na ng dahilan para dakpin, patayin ang ating Panginoon. Alam niyo po, maraming nakakita sa ginawa ng ating Panginoon, nung siya ay nagpunta Maria at maraming naniwala sa kanya at maraming nagsabi na siya ang Mesiyas, at nakita nila ang kaligtasan sa kanya. Pero sa kabilang banda, narinig din natin na nang nireport ng iba na ayaw maniwala, lalo na sa mga Pariseo at mga Sanhedrin, ay nakita nila yung iba, mukha ng ginawa ng Panginoon. Sa kanila ito ay isang bagay na natatakot sila at namimiligro na magkaroon ng distraction dahil sa maraming naniniwala at sumusunod sa Panginoon. At ang mga Romano ng panahon na nangunguna doon, maaring tumba ang kanilang mga templo. Kaya they see otherwise the distraction and the danger, while the others see that Jesus is the Messiah and the Redeemer. Kaya maintindihan natin sa haba ng Ebanghelyo ay nagbalak talaga na ipapatay ang ating Panginoon, para maligtas ang kanilang bansa. Pero actually, it's not about save their country, but to save their skin, ibig sabihin, yung kanilang mga interest ang kanilang pinoprotektahan. Kaya sabi ni San Juan sa ating Ebanghelyo ngayong araw, na intindihan ng ating Panginoon bakit kailangan niyang tipunin ang mga nagkawatak-watak na anak ng Diyos, At dahil dyan ay nakaamba ang kamatayan. Ano po ang aral at punto sa atin ng Ebanghelyo? Makikita niyo po yung difference ng pagtingin ng mga naniniwala sa Panginoon at mga hindi. They were seeing different things. Sa ating Ebanghelyo, ang istoryang ito nagbibigay doon sa lagi nating sinasabi na kasabihan sa Ingles, we do not see things as they are. We see things as we are. Kaya magandang punto ito sa atin pong pagninilay, paghahanda sa pagdiriwang ng Misteryong Paskwa. Maybe it's a high time that we take a closer look at our hearts, that we too may see and understand correctly the message and promptings of our Lord in our life. Sama niyo po sa inyong pagdadasal ngayong mga banal na araw
sama niyo po sa inyong pagninilay ngayong mga mahal na araw na makita natin ng tama, ang naisipahiwatig ng Diyos. Ang maraming mga milagrong, simpleng milagro na nangyayari sa ating buhay so that we may see and understand correctly the plan, will, and promptings of our Lord in our life. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok, maging sa kamatayan. Alang-alang sa buhay at paglago para sa ating mga sarili at para sa iba. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi Kristiyano, naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nawalan ng anak, naway hindi maigupo ng bigat ng kanilang dinaramdam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa isang katawan ni Kristo. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu upang higit na pagbigkisin ang iyong bayan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Buhay magmamahal, alak at hinamay, sana'y tanggapin ko ang mapagmahal. Ayon sa iyong apat, kami nag-aalay. Alak at hinamay, alay ng iyong bayan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay. Sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masipahayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan at tumanggap ng kanilang nilunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Sa pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig ng makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng Malabirheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya kay San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama, sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo na way magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Amen tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagpagsalo sa katawan at dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa Kanya, sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay Kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayrin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Pangakapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo ang pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa manig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Butihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa at
at ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema, pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at ilisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang pananatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Bigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na nasa ilalim ng kamangha-manghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay tagaharing kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang
Espiritu Santo ang mang-aalib. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisan-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinisan-nisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.